Good day mga ka-sports natin dyan. Ang katotohanan sa pagkatalo ng Creamline Cool Smashers kontra sa Petrogas Angels. Bakit ganito ang nangyari? Nang prelims ay hindi nga nakaporma ang kupunan ni Brock Van Sickle, pero sa kasalukuyan naman pagdating sa semifinals ay talagang umariba ang kagalingan ng Angels at medyo nabigla nga dito ang Creamline, lalo na sa fourth set kung saan nga ay kinabog talaga sila ng kupunan nga ni Brock Van Sickle. Aalamin natin ang buong detalye kung paano natalo ang Creamline. Syempre lahat ng bagay ay mayroon rason kung paano natalo ang isang team, kaya't hihimayin natin at pag-uusapan kung bakit medyo tagilid ang Creamline sa Petrogas Angels pagdating sa semifinals. Sa fourth set ay talagang natambakan nga ang CCS. Nakakagulat talaga to. Sandamakmak nga ngayon ang mga bashers ng Creamline. Marami nga nagsasabi na laos na raw ang mga Creamline players. Well, aalamin natin ang buong detalye kung kaya pa ba ng Creamline depensahan ang kanilang corona. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Creamline Cool Smashers, madepensahan pa kaya nila ang kanilang corona pagdating sa All-Filipino Conference matapos ngang patiklupin sila ng pinakamahigpit nilang katunggali ang Petrogas Angels? Mukha talagang napaghandaan sila. Well, syempre ang Creamline handa naman sila, pero sadya talagang marami kasing mga injury pagdating ng mga players dito sa Creamline. Si Gemma Galanza ay hindi pa okay, pero talagang inilalaban niya naman. Si Pons ay medyo bumaba rin ang level ng laro, bagaman taka double digits rin siya. Si Alyssa Valdez ay galing pa rin sa injury at hindi pa 100% okay, maging si Tots Carlos. Swerte nga ngayon ang Petrogas Angels dahil hindi pa talaga solid ngayon ang Creamline. Bagamat inilalaban naman ng Creamline, pero talagang hindi talaga nila kinaya ang Angels. Well, semifinals, unang game pa lang naman to. Meron pang natitirang dalawang game ang Creamline. Kapag nalusutan to ng Creamline Cool Smashers, aabanti pa rin sila para sa Battle for Gold. Bukas nga makakalaban ng Creamline ay ang Akari Chargers. Well, kinakailangan talaga na pag-igihan ito ng kupunan ni Valdez kung gusto nilang makaabot sa Battle for Gold at madepensahan nga nila ang kanilang corona at makabawi sila sa Petrogas Angels dahil sa kanilang pagkatalo sa semifinals. Naniniwala ako na kayang-kaya pa naman ng Creamline. Pero saan ba talaga nagkulang ang Creamline Cool Smashers players? Bakit sila tumagilid at natalo nga at tiklop talaga sila pagdating sa fourth set? Natambakan talaga sila, medyo nawala ng kumpiyansa ang mga players ng Creamline. 3 players lang ang nagkaroon ng double digits. Alyssa Valdez 10 points, Carlos 13 points, Bernadette Fons 14 points, at hindi talaga yan sasapat para talunin nga nila ang kupunan ni Brock Van Sickle na kung saan ay napakabangis nga ni Sabete at ni Sickle. Samantalang talagang mababa rin nakuha ni Janet Panaga or Pangs Panaga sa score na 2 points. Grabe mga ka-sports, 2 puntos lang nakuha ni Panaga. Si Michelle Gumabaw ay 3 points at ang ating Loreline Bernardo naman ay nagkaroon naman ng 2 points. Si Bea De Leon lang ang mataas pagdating sa middle attacker na nagkaroon nga ng 9 na puntos, samantalang ang spiker na si Gemma Galanza ay 5 puntos lang ang kanyang naiambag. So makikita talaga natin na halos walang masyadong nagkaroon ng scores ang ibang mga star players ng Creamline kung kaya sila natalo. Well, ganoon naman talaga, hindi araw-araw Pasko. Abangan na lang natin ang pagbawi ng Creamline Cool Smashers. Naniniwala ako na kayang-kaya nilang manalo kontra sa Akari bukas. Kahit supportahan pa rin natin ang Creamline sa kanilang mga natitirang laban. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.